mula sa mga ahensya ng pamahalaan matapos ang pananalasa ng Bagyong Lando. Nagtungo roon sina DILG Secretary Mel Sarmiento, DSWD Secretary Dinky Soliman at NDRRMC Executive Director Alexander Pama upang magsagawa ng relief operations. Ayon sa mga kalihim, bukod sa pagbibigay ng relief goods, dapat na pagtuunan din ng pansin ang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada at tulay. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. Hindi napigil ng sama ng panahon ang mga kawani ng gobyerno na maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Lando sa Aurora Province. Naging matagumpay ang paglapag ng C-130 plane sa Baler, Aurora, Bitbit ang mga. Pero misyon ng mga opisyal ay makarating sa Ground Zero. Ito ang bayan ng Kasiguran, Aurora. Dahil grounded ang lahat ng mga helicopters ay kailangan magbiyahe by land ang mga opisyal. Ngunit hindi pumayag si DILG Secretary Mel Sarmiento dahil mahaba ang biyahe na aabutin ng 4 na oras. Bagamat nagpakita ng araw sa Aurora ay ramdam pa din ang lakas ng hangin. Sa kabila ng pangamba ay tumulak pa din ang C-130 sa Kasiguran kahit malakas ang hangin. Habang patungo ang C-130 sa Kasiguran ay ramdam sa loob ng eroplano ang lakas ng hangin, kaya naman ang mga pasahero ay napapahawak sa kaba. Kaya naman hanggang sa paglapag ng eroplano sa Kasiguran ay isang tagumpay na misyon na ito para sa mga opisyal. Ito ay sa kabila ng hamon ng kalikasan ay nagawa ng mga piloto ng Air Force na Peco Airport. Dito na nakita ang laki ng epekto ng Bagyong Lando sa lugar. Mga puno at poste ng kuryente ang natumba, bukod pa sa mga bahay na nasira. Sa pulong na ginawa sa munisipyo ng Kasiguran ay kinasana ang response cluster. Inalam ng bawat kalihim ang mga dapat pang pagtuunan ng pansin, gaya ng pag-restore ng kuryente, linya ng telepono at maayos ang mga kalsada at tulay na nasira. Kahit papaano, napanatag ang loob ng lokal na pamahalaan at ng mga residente sa tulong na hatid ng gobyerno. Kahit sino naman yung mapapanatag kasi yung nangyari nung day ng typhoon up to the present, hanggang ngayon wala kaming communication. Nagkaroon lang kami ng communication last night. Kaya that is a very calming effect to the people of Kasiguran. Siyempre alam nila na hindi na tayo nag-iisa. Para kay DSWD Soliman, importante na nahahatid ang tulong lalo't sa mga nasalanta ng bagyo. Napakahalaga sa kahit na anong nasalanta na lugar, maramdaman na nakikiisa ang pamahalaan. Na ang lokal na pamahalaan nandito pero may ayudang dumadating mula sa pambansang pamahalaan. At yung presence ay napakahalaga kasi hindi lang naman material ang kailangan nila. Kailangan din nila ang encouragement, ang magsabi na hindi kayo nag-iisa, na kasimpuyat din nyo kami. Kailangan din nilang maramdaman yon. Ang bayan ng Kasiguran ang isa sa higit na sinalanta ng Bagyong Lando dito sa Aurora Province. At sa paglapag ng C-130 cargo plane, isang pag-asa ang iniwan sa mga residente. Isang pag-asang nanaig pa rin na muli silang makakabangon matapos ang delubyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma, Kasiguran, Aurora. Umakyat na sa 26 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Lando. Maliban dito, tumaas na rin sa 18 ang naitalang nasugatan. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, 7 sa mga nasawi ay mula sa Pangasinan habang 2 sa Nueva Vizcaya, Zambales, Nueva Ecija, Benguet, Ifugao, Baguio at Metro Manila. Nasa mahigit 190 pamilya ang apektado ng bagyo sa Regions 1 to 3, 4A at 5, gayon din sa NCR at Cordillera Administrative Region.